Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga tagapakinig. Masaya ako habang sinusulat ko ang kwento na ito ng aking karanasan sa buhay pag-ibig dahil may lakas na ako ng loob na magsulat. Dahil isa ako sa mga nakausap mo ng live sa Papa Dudut Vlog. At doon ay sobrang saya ko dahil nakausap kita at isa ka sa mga idol ko simula pa lang noong elementarya ako. Mahilig na kasi ako makinig ng kwento nyo. Dahil marami akong natututunan sa mga payo mo sa mga sender. At hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na nakausap kita at sobrang overwhelmed ako. Papa Dudut, madami akong tinatago sa buhay ko. Yun ay para maproteksyonan ang mga tao na kasama ko sa kwento ng buhay ko. Iniba ko ang kanilang mga pangalan. Ako nga pala si Well, 22 years old. 5'7" ang height, maputi, makinis, at singkit, na madalas ay napagkakamalan akong Koreano. Isa rin po akong bisexual. Naramdaman ko ito nung high school pa lamang ako dahil attracted ako sa kapwa ko lalaki, Papa Dudut. Lumaki ako sa masayang pamilya, buo at may mapagmahal na mga magulang. Lumaki ako ng may disiplina at may takot sa Diyos. Tubong aklan ako, Papa Dudut, at pagkatapos kong mag-aral ng high school ay lumuwas na ako ng Maynila para mag-aral ng kolehiyo. Hindi ko natapos ang kurso ko bilang HRM, kaya kumuha na lang ulit ako ng Food and Beverage Service, bali 6 months lang po yon. Pagkatapos ay nag-OJT ako sa Bellevue Manila Hotel ng 3 buwan. Maganda yon dahil 5-star hotel. Noong natapos ang training ko, Papa Dudut, ay agad ako nag-apply sa isang sikat na resort and casino dito sa Manila. Natanggap naman ako pero ang tagal kong mag-start sa work. Kaya naman napagpasyahan ko na mag-apply muli at swerte kong natanggap ako sa isang magandang kumpanya dahil direct ako doon bilang sales clerk. Magandang benefits, bali 6 months contract lang sana ako. Pero pagdating ng endo ko ay na-promote ako bilang regular employee. At lumaki pa ang sahod ko. Nagkaroon din ako ng 16 vacation leave at 16 sick leave. Kaya nakakapagbakasyon ako sa probinsya at may 2 day off pa sa isang linggo. Papa Dudut, habang tumatagal ako sa work ay nagiging kilala na ako sa department dahil na rin sa palakaibigan ako. At nakikisama talaga ako at karamihan sa mga kasama ko ay magaganda at gwapo. Siguro isa na ako doon dahil yun naman talaga ang unang qualification bilang sales clerk. Pag lunch break ko, may mga kasabay akong kumakain at minsan ay mag-isa lang ako. Isang beses kumain ako ng maaga dahil hindi rin ako nakapag-almusal pag alis ng bahay. Pagpasok ko ng locker para kunin ang wallet ko ay may nakita akong bagong bisor ng ibang department. Magkasing tangkad lang kami, Papa Dudut. Maputi lang ako sa kanya ng konti, pero ang ganda ng mukha niya. Baby face at parabang inosente kung makatingin. Pati ang labi nito ay mapula. Namangha ako sa kanya lalo na at napakatahimik niya. At madalas siyang mag-isa kapag oras ng break. Kaya mas naging interesado pa ako sa kanya at gusto ko siyang makilala. Kaya pasimple akong lumapit sa kanya para tumabi at tingnan ang pangalan sa ID niya. At agad ko naman yung na-search, Papa Dudut, sa Facebook. Jarvie ang pangalan niya. Pagdating ko ng bahay ay inad ko siya. At kinabukasan ay na-accept niya ako at nagpakilala naman ako sa kanya. Agad naman siyang nag-reply ng kilala ba kita. Ako nga pala si Well, taga MS Department. At doon nagsimula ang conversation namin. Napagpasyahan namin na kumain sabay ng lunch break. At doon nga ay mas lalo pa akong nagkagusto sa kanya, Papa Dudut. Unang-una dahil magkasing edad lang kami at magka-birthday pa. Jarvie, sabay pala tayong pinanganak.
Baka tayo ang meant to be. Ang biro ko pa nga sa kanya. Tumawa naman siya at sabay sabing, baka nga, natatawang sabi nito sa akin. Lahat ay ginawa ko sa kanya, Papa Dudut. Dumating pa sa point na nilulutuan ko siya lagi ng paborito niyang ulam. At nilalagay ko yon sa locker niya dahil binigyan niya din ako ng susi sa locker niya. Kaya nakikita ko yung laman ng bag niya. At minsan ay palihim na tinitignan yung sipi niya. Kung sino ang mga kateks niya at wala nga akong nakikitang kateks niyang babae. Ang sabi niya sa akin ay wala siyang GF. Kaya wala siyang ibang katext. At totoo naman pala. Palagi na kaming nagsasabay kumain, Papa Dudut. At naghihintayan na kami para sumabay umuwi. Napansin niyo na mga kawork ko. Kaya naman madalas na tinutokso nila ako. Nawala na raw akong time sa kanila. Minsan nga ay sinundo ako ni Jarvis sa area ko para kumain. Ang sabi ng mga kasama ko ay kumain na raw ako. At pabalik na raw. Pero ang totoo niyan ay nasa loob lang ako ng stock room para kumuha ng order. Kaya naman hindi kami nagkasabay kumain. Kaya ang siste, nagtampo ako sa kasama ko. At sinabihan sila pero hindi ko alam kung nagsiselos ba sila. Hindi na kasi ako nakakasabay sa kanila, maging sa pagkain at paglabas para magbanding. At habang tumatagal nga, Papa Dudut, ay lalo akong nade-develop kay Jarvie. Sa kanya na umikot ang buhay ko. Masaya ako kapag nakikita ko siya. Marami na kaming bonding tulad ng panonood ng sine, panonood ng paglubog ng araw sa seaside sa MOA habang nagkwekwentuhan, at hindi ko rin makalimutan na nag-inom kami. Nalasing ako ng sobra at nagsuka. Pero siya ay parang wala lang. Hindi yata tinamaan ng alak. Sa bar kami noon at nakatitig ako sa kanya. Ang sabi ko sa kanya, Jarvie, alam mo naman di ba na sobrang mahal kita? Nagmumukha na nga akong tanga eh. Nag-iwan ako ng letter sa locker mo. Pero hindi mo naman pinapansin yun. At pati sa mga kaibigan ko, nawala na yung atensyon ko sa kanila. Lumayo na sila sa akin dahil puro na lang daw ikaw ang iniisip ko. Habang nagsasalita ako ay tumutulo ang luha sa aking mga mata, Papa Dudut. Well, sa ngayon hindi ko pa alam. Naguguluhan din ako at natatakot na makipagrelasyon sa ganito. Bakit ka natatakot, Jarvie? Dahil ba sa ayaw mong mahusgahan dahil ayaw mong aminin na nahuhulog na ang loob mo sa akin? Tanggap ko naman Kung gusto mo, isekreto na lang natin ang relasyon natin. Pero imbis na sagutin, Papa Dudut, ay sinabi na lang niya sa akin na mag-usap na lamang daw kami pag hindi na kami nakakainom. Kinabukasan, Papa Dudut, ay nahiya na akong humarap sa kanya. Siguro mga 3 araw na hindi kami magkasabay kumain at umuwi hanggang sa nakatanggap ako ng message galing sa kanya. Ang sabi niya ay sabay kaming umuwi at hinintay nga niya ako. Sa daan, Papa Dudut, ay marami kaming pinag-usapan. Tungkol sa birthday namin na sabay kaming magse-celebrate sa 21st birthday namin at debut namin yon. Sa araw ng birthday namin ay nag-leave ako at siya naman ay nag-half day sa work. Habang hinihintay ko ang kanyang paglabas, ay bumili muna ako ng cake. Bumili rin ako ng kwinta sa silverwork para ipanregalo sa kanya. At yun nga ang nangyari, Papa Dudut. Kinausap ko din ang bar na lagi naming pinupuntahan, na bago mag-alas 12 ay ilalabas nila ang cake na binili ko at magpapatugtog ng happy birthday. Mabuti naman at pumayag sila. Pero si Jarvie ay sobrang gulat sa mga nangyari at medyo nahiya siya kasi pinagtitinginan kami at humihiyaw ang mga tao sa bar. At yung iba ay kumakanta pa ng happy birthday. Sa pagkakataong yon, Papa Dudut, ay ibinigay ko na sa kanya ang birthday gift ko. Ang sabi niya ay sa bahay na lang daw niya bubuksan dahil nahihiya daw siya sa maraming nakatingin sa amin. Ako naman ay nagpumilit na buksan na ni Jarvie yon dahil gusto ko talagang makita ang reaksyon niya. Binuksan niya nga at natuwa siya, Papa Dudut. Well, baka mahal to ha. Gumastos ka pa para sa akin.
Sa loob-loob ko papadudot ay okay lang kung mahal ang bili ko noon dahil gift ko naman sa kanya. Habang nag-uusap kami ay nakatitig siya sa mukha ko at nagsabi ng sobrang nagpapasalamat ako sa iyo dahil napakabait mong tao. Alam mo ba na first time ko na may kadate yung ganito at ang swerte ko dahil parang ang special ko sa iyo, At sana kahit na ganito lang tayo, hindi ka magbabago, Happy birthday din. Sa mga sinabi ni Jarvie ay napaiyak ako dahil na-appreciate niya ang lahat ng ginagawa ko sa kanya. November 22, 1997, ang araw ng birthday namin, Papa Dudut. Nagulat na lamang ako dahil simula noon ay hindi ko na siya nakikita pang pumasok. Wala ding text hanggang sa matapos ang buwan. Kaya tinanong ko ang kasama nila. Ang sabi sa akin ay hindi na raw nag-renew ng kontrata si Jarvie. Dahil doon ay nagulat ako. Agad ko siyang tinawagan. Hello Jarvie, hindi ka na pala napasok Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Umiiyak ako habang nauutal na magsalita. Pasensya ka na ha. Alam kong ayaw mo namang malayo sa akin At alam kong masasaktan ka kaya hinayaan ko na lang na hindi magpaalam sa'yo. At mamayang hapon pala, uuwi na ako ng Tarlac, Mas lalo akong napaiyak sa mga sinabi niya, Papa Dudut. Ang sabi ko sa kanya, hintayin niya ako bago umuwi at mag-uusap muna kami. Doon ko nalaman, Papa Dudut, ang katotohanan na may GF na siya sa probinsya. Kaya naman gusto na niyang umuwi doon. Sana hindi magbago ang tingin mo sa akin. Hinawakan ko lang siya sa balikat at sabay sabi na huwag kang mag-alala, Jarvie. Kung may problema ka, nandito lang ako at tawagan mo lang ako. Sana maging masaya ka doon at ingat ka palagi. At kahit sobrang sakit ng nararamdaman ko ng mga oras na yon, ay hindi ko yon pinahalata sa kanya, Papa Dudut, na parang gusto ko nang umiyak. Pinilit kong maging masaya sa trabaho ko. At hindi pinahalata sa kahit na sino na madalas akong nagiinom sa bar na palagi naming pinupuntahan noon. Hanggang makalipas ang ilang linggo. Tinawagan ko si Jarvie sa cellphone niya at babae ang nakasagot. Hindi ko masyadong maintindihan kasi ang unang salita niya ay salita sa Tarlac hanggang sa nagtagalog na siya. Hello po, si Welto, kaibigan nga pala ni Jarvie. Kumusta po siya? Wala siya dito. Nanay niya to. Andun siya sa mga barkada niya nakikipag-inuman. Gusto ko na nga siyang bumalik dyan sa Maynila Buti pa dyan, matino. Ikaw pala yung kaibigan niya na si Jarvie dyan sa Maynila. Nakwento ka na niya sa akin. Lagi ka raw nagluluto ng ulam at mabait ka daw sa kanya. Inalagaan mo din daw siya nung nilagnat siya. Natuwa naman ako sa mga sinabi ng mama ni Jarvie, Papa Dudut. Naikwento na pala niya ako sa mama niya. Nang mga panahon na yon, Papa Dudut, ay hinayaan ko muna si Jarvie. Hindi ako nag-text sa kanya o tumatawag. Gusto ko na kasing makapag-move on sa kanya kaya naghanap ako ng mapaglilibangan. At nakita ko sa Facebook ng wall ko na may mutual friend kami na inad ko. Walang iba kung hindi si Axel. At agad naman niya akong inaccept. Hi po, nag-reply naman siya ng hi din. Doon nag-start ang conversation namin. At napagpasyahan namin na mag-meet. Medyo takot ako kasi hindi ko pa siya nakikita sa personal. Hindi ko din ugali ang nakikipag-meet kung kani-kanino. Pero gusto ko talaga makalimot at magkaroon ng bagong makakausap. Pagkatapos ng trabaho ko ay nagkita nga kami ni Axel. August 11 yon, 2019. Sa Guadalupe sa fast food at doon ay nauna na ako. At nag-order ng pagkain namin. Maya-maya pa ay dumating na siya. Hi, I'm Axel. Sabay kamay sa akin. Ako nga pala si 22 years old. Ang sabi ko. May lahi ka bang Koreano o Chinese? Kasi ang singkit ng mga mata mo. At ang puti mo pala.
Ang sabi ko naman ay hindi. Pero sa side ng lola ko, talagang mga mapuputi sila. Sabay ngiti ko. At doon ko nalaman na malaki pala ang agwat ng edad namin. Dahil 41 na siya at may asawa na at 3 mga anak. Ipinakita niya yung picture ng baby niya. Ang cute naman, ang sabi ko. Mana pala sa iyo ang pogi ng anak mo. Mabuti na lang Papa Dudut at pumayag siyang makipagkita sa akin. Marami kaming napag-usapan tungkol sa ex ko. Ang sabi pa nga niya baka panakipbutas ko lang daw siya para makapag-move on. Ang sabi ko naman ay gusto ko lang na may makausap. Sa totoo lang Papa Dudut ay humanga agad ako sa kanya dahil sa ganda ng boses niyang makipag-usap. At hindi halata sa kanya na 41 na siya dahil mukha lang siyang 30. At kahit chubby siya ay cute siya Papa Dudut. Nagji-gym din siya kaso nga lang may asawa na siya at sabi niya sa akin, para ko na raw siyang tito dahil lang bata ko para sa kanya. Sa akin ay okay lang dahil naniniwala pa rin ako na wala sa agwat ng edad yon. Kung mahal mo ang isang tao, kaso nga lang may asawa na siya. Pero nagpatuloy naman ang pag-uusap namin. Palagi pa rin kami nagte-text at nagvi-video call. Kahit nasa work ako ay lagi na rin ako nag-a-update sa kanya. Kung ano ang ginagawa ko hanggang sa nawala na nga yung feelings ko para kay Jarvie. At aaminin ko sa inyo na napamahal na sa akin si Axel. Bawat kilos ko ay pinapaalam ko sa kanya. Namasyal din kami sa may Venice sa McKinley Taguig at doon ay sobrang saya namin. Marami kaming picture bonding at umamin ako sa kanya tungkol sa feelings ko. Habang nakatayo kami at nakatingin sa tubig at may mga taong namamasyal. Axel, alam mo salamat sa iyo at napasaya mo ko ulit. Nawala na yung lungkot sa buhay ko. Naging makulay ang buhay ko simula nang makilala kita. Hindi ko alam kung tama ba tong nararamdaman ko dahil may pamilya ka na Axel. Mahal na kita. Sana matanggap mo ko well. Kung kaya mong tanggapin at kung maiintindihan mo ang sitwasyon ko dahil hindi ikaw ang magiging priority ko, alam mo namang may pamilya na ako. Okay lang sa akin. Dahil mahal na kita. Iintindihin kita, ang sabi ko pa sa kanya. Noon naman ay tinanong ko siya kung ano pala ang magiging tawagan namin. Ang sabi niya ako raw si Meow Meow at siya naman ay si Aw Aw. Yon ang tawagan namin para maiba. Pumayag naman ako. Dahil yon ang gusto niya Papa Dudut. Nang umuwi na kami ay sa van kami sumakay at sa gilid kaming dalawa, bilit kong hinawakan ang kamay niya para ma-holding hands yon. Wala namang nakakakita sa likuran namin. Nagpatuloy pa rin kami sa paglabas-labas Papa Dudut. Pero hindi pa kami opisyal na magjowa dahil takot pa ako at nakokonsensya lalo na sa asawa niya. Sinamahan ko siyang mag-asikaso ng BIR niya para sa requirements sa work niya bilang call center. At nagulat pa kami dahil nandun yung nanay-nanayan ko sa work, nagkasabay kami. Kaya naman nagulat ito kung hindi ba raw ako pumasok. Ang sabi ko naman ay sinamahan ko ang pinsan ko mag-asikaso sa work niya. Hindi ko muna sinabi ang tungkol sa amin ni Axel na hindi talaga kami magpinsan dahil para na rin sa kagustuhan niyang maging private yon. At yun na nga, maghapon kami sa BIR dahil sa haba ng pila. At nang matapos yon ay kumain kami sa isang fast food. Ang sabi ko sa kanya, magkamay kami, total ay only naman ang kinakain namin. Kaya naman nagulat siya na first time niya raw magkamay sa isang fast food. Natuwa naman ako doon dahil ako ang kasama niya. Isang araw ay napagpasyahan namin na pumunta siya sa apartment ko sa araw ng day off ko yon. Sinundo ko siya sa MRT Taft Station dahil hindi raw niya kabisado pumunta sa apartment. At doon nga Papa Dudut ay naganap ang hindi ko makakalimutan. Pagdating namin ng apartment, ang sabi ko ay mag-aayos lang ako na makakain namin. Pero ang sabi niya ay mamaya na lang daw muna at magpahinga muna kami. At yun na nga,
nagpahinga muna kami sa kwarto. Pero nagulat na lamang ako nang kinis niya ako sa labi ko. Ginantihan ko din siya hanggang sa uminit pareho ang katawan namin. At may nangyari na nga sa amin, Papa Dudut. Yun ang first time ko, Papa Dudut, dahil wala namang nangyaring ganon sa amin ni Jarvie. Pagdating sa amin ay kiss lamang. Alam naman yun ni Axel na siya ang unang nakagalaw sa akin. Naging saksi ang 4 na sulok ng kwarto na yon sa nangyari sa amin at nakita ko sa mukha ni Axel na sobrang saya siya. Lalo na nang nalaman niya na virgin pa ako. Natulog na lang kami na magkayakap ni Axel at pagkagising namin ay naulit na naman ang nangyari sa amin. Para kaming mapusok na sabik sa bawat isa. Pagkatapos noon ay kumain kami at uminom siya ng beer. Ang sabi ko sa kanya ay kung masaya ka ba, aw-aw. Oo naman, meow-meow. Sobrang saya ko. Lalo na virgin ka pa pala. Natatawang sabi niya. Ako naman, Papa Dudut, ay medyo takot na masaya dahil siya ang unang nakagalaw sa akin, ang taong mahal ko. At masaya ako sa nangyari sa amin kahit na malayo ang agwat ng edad namin. Sobrang mahal ko siya. Hindi lang isang beses kundi maraming beses na may nangyayari sa amin, Papa Dudut. Madalas na rin akong pumupunta sa kanila pag wala ang kapatid nito sa bahay. At doon kaming dalawa nagbabanding. At nagluluto siya at hindi ko makakalimutan yung lumpiang Shanghai na masarap ang pagkakaluto niya. Ang sabi pa nga niya ay magbenta raw kami. Ako raw ang bahala sa pagtitinda at siya ang tagaluto. Natawa na lang ako, Papa Dudut. Pagkatapos naming kumain ay nagpatugtog pa siya ng kanta na Tell Your Heart to Beat Again. Para akong babae sa ginawa niya, Papa Dudut. Hinawakan niya ako sa bewang ko at nilagay niya ang kamay niya dito at kinuha niya ang kamay ko. At ilagay ko raw sa balikat niya. Ang bagal naming magsayaw at ang sweet at naghahalikan kami. Habang ang tanging kilig at saya ang nararamdaman ko noon. Minsan nakikita na lamang kami sa labas para kumain sa Guadalupe at binibilhan ko siya ng pasalubong dahil masaya na ako kapag nakikita ko siya. At minsan ay sinosurpresa ko rin ito sa bahay nila pero nagalit siya at ang sabi niya sa akin, Meow, ayaw ko ng ganyan na basta ka na lang susulpot sa bahay ko. Paano kung nandito si Utol? Mahuli pa tayo. At saka ayaw ko ng ganyang setup, Meow. Yung susulpot na lang at wala ako ngayon sa bahay. Nandito ako sa pinsa namin matutulog, Meow. Umuwi ka na muna, saka na lang tayo magkita. At sa susunod, mag-text ka, Meow. Mag-ingat ka sa pag-uwi mo. Ako naman, Papa Dudut, ay pumunta muna sa loob ng Dunkin Donuts sa malapit sa kanto nila. Sa totoo lang ay masama talaga ang pakiramdam ko ng araw na yon. Na para ba akong nilalagnat dahil gusto ko siyang makita. Bala ko sana siyang hintayin noon, Papa Dudut. Tulala ako noon habang nagkakape. Hanggang sa umuwi na rin ako dahil wala na ako sa mood. 3 months na rin kami mag-on, Papa Dudut. Nang mag-leave ako sa trabaho dahil kailangan kong umuwi upang mag-abay sa pamangkin ng nanay ko. Ingrande ang kasalang yon. Kasama ko ring umuwi ang aking ate na galing ng Taiwan. At si kuya ko. Nag-enjoy ako sa bakasyon dahil nakasama ko sina nanay at ang mga bunso kong kapatid. Lagi pang nagluluto ng masasarap na pagkain at talaga namang paborito ko pang pagkain ng ulam. Pero kahit nasa province kami, ay patuloy pa rin kaming nagte-text at nagtatawagan ni Aw-Aw pag oras ng break time niya sa kanyang trabaho. At madalas din ako mag-update sa kanya ng kung ano-ano ang mga ginagawa ko. November 9 ay biyahe na kami ni ate pabalik ng Maynila, Papa Dudut. Ang dami naming dala pabalik kaya nagbarko na lamang kami. At kinabukasan na ang dating namin ng Maynila, November 10. Eksaktong birthday ni Aw-Aw. Hindi niya alam ang pagbalik ko at gusto ko talaga siyang sorpresahin at wala siyang kamalay-malay na habang ka-text niya ako ng gabing yon. At bago magpatakang alas 12 ay nagpadala na ako ng video at doon ay may mensahe na binabati ko siya ng happy birthday. Ginawa ko ang video sa bahay pa lang, Papa Dudut. Sa room ko
at ayaw ko naman siyang tawagan, baka malaman niya na pabalik na pala ako. Sakto naman ang dating namin ng Maynila alas 6 ng umaga. Kaya nakapagpahinga pa ako at nakatulog ng 3 hours bago ako mag-ayos at pumunta kay Aw-Aw. Dala ko ang mga pasalubong ko sa kanya. Mas dumami yon dahil nadagdagan ang mga tsokolate galing Taiwan at may mga pagkain na ipinagmamalaki sa aming probinsya. Bumili din ako ng cake at nakasakay na nga ako sa van at noong malapit na ako sa kanila ay tumawag ako sa kanya. Hello Aw. Good morning. Happy birthday mahal ko. Kagigising mo lang ba? Hello Meow. Salamat, oo, kakagising ko lang. Hindi pa ako nakakapagkape. Aw-Aw, may surprise ako. Pupunta ako dyan sa inyo. Madami akong dala kaya salubungin mo na ako ha. Hindi ba Aw nasa province ka? Niloloko mo yata ako eh. Papadudot na gulat nga siya at ang sabi niya ay bakit pa raw ako nag-abala. At marami siyang tanong. Bumili kami ng lechong manok sa labas at marami pa sana akong bibilhing pagkain. Pero pinigilan naman ako nito na huwag na raw dahil kami lang namang dalawa. Naawa ako sa kanya noon, buti na nga lang at humabol ako sa birthday niya dahil wala talaga siyang kasama. Yung kapatid niya ay nasa trabaho naman. Pagkatapos ko siyang kantahan ng happy birthday song ay kumain kami at sumayaw kaming dalawa ng sweet song. Ang saya-saya naming pareho. Panay akong yakap at halik sa kanya at ganon din siya sa akin. Meow meow. Salamat at napasaya mo ko ngayong araw. Salamat at nandiyan ka. Maunawin ka at sobrang napakamalalahanin mo, Meow. Sana hindi ka magbago. Aw-Aw, sobrang mahal kita. Kahit na sobrang komplikado. At sana hindi mo ko iwan. Mahal na mahal kita. Pagkatapos ay may nangyari sa amin noon. Natulog na ako dahil pagod ako at siya naman ay nagsimba muna at sa totoo lang papadudot ay sobrang mahal na mahal ko na siya. November 22, 2019 ay nagdiwang din ako ng birthday ko. 22 years old na ako at nagsimba kami ni Aw-Aw sa Quiapo. Bumili kami ng bracelet namin na ang ibig sabihin daw ay lucky charm. Pinagawa talaga yon ni Aw-Aw kung kaya sobrang iningatan ko yon. At hanggang ngayon ay nasa sa akin pa rin. Pagkatapos namin magsimba ay nag-check-in kami sa hotel upang doon na mag-overnight. Maraming nangyari sa gabi na yon, papadudot. Uminom kaming pareho. Lasing at kinantahan niya ako at nag-video pa siya ng pagbati sa aking kaarawan. First week ng December, papadudot, ay dumating ang kinakatakutan ko. Ang pag-uwi niya ng probinsya kung saan ay andon ang asawa at anak niya. Sinabi niya yun sa akin at wala naman akong magawa dahil mahal ko siya. Lahat ng gusto niyang gawin ay sinusuportahan ko. At nabanggit niya rin sa akin na baka sa Iligan na siya mag-work sa construction firm. Papadudot, bago siya umuwi ay niyaya ko muna siya na mamasyal sa MOA. At para na rin mabilhan ng pasalubong ang anak niya ng damit, sapatos, laruan at pinabalot namin yon sa gift wrapping section. At noong matapos na kaming kumain sa restaurant ay nag-check-in muli kami sa isang hotel. Doon ay sobrang memorable sa akin. Pagkatapos noon ay nagpahinga at natulog na si Aw-Aw. Habang yakap-yakap niya ako. Ako naman ay gising noon. Iniisip ko ang aming sitwasyon. Sa pagising niya, Aw, wag mo kong iwan ha, kahit na ano man ang mangyari. Mahal na mahal kita. Pagkatapos noon ay may kinuha siyang supot. Naglalaman yun ng stuffed toy na binili namin sa SM. Sobrang cute noon at aso yung stuffed toy. Ang sabi niya ay i-video mo ko, Meow. At sabi niya sa video, Aw-Aw, please take care of my Meow Meow. Sabay halik dito at ibinigay sa akin. Kapag na-miss mo ako Meow Meow, yakapin mo lang yan. At itabi mo sa pagtulog mo. Parang nasa tabi mo na rin ako niyan. Salamat Meow ha. Andiyan ka lagi para sa akin. Sabay yakap niya sa akin.
Noong nasa province na si Au Au ay nag-text siya sa akin na natapilok siya sa barko at namamaga pa raw ng sobra ang kanyang paa. Nag-worry ako papadudot dahil nang sumunod na araw ay kamay naman niya ang naaksidente sa motorsiklo. Kaya ang ginawa ko ay mas napadalas ang pagtitext ko sa kanya. At minsan pag andun siya sa bahay ng nanay niya ay tumatawag din ako sa kanya. Hanggang sa pag first monthsary namin ay nag-celebrate ako noon. At kahit nasa probinsya ay sinosurpresa ko pa rin si Au. Bumili ako ng regalo sa kanya sa SM, bali branded na perfume yung Polo. Medyo may kamahalan yon pero okay lang dahil sigurado ako na magugustuhan niya yon. Bumili din ako ng character shoes na nakita namin dati na alam kong gusto niya. Pagka uwi ko ay nagpaprint pa ako ng mga pictures namin at bumili ako ng mga balloons at kung ano-ano pa at nag-set up din ako sa room. Natuwa naman ako sa resulta. Au Au, happy monthsary, mahal na mahal kita. Nagustuhan mo ba ang surprise ko sa'yo? Eto nga pala mga gift ko. Pagbalik mo na lang buksan ha. O meow, nakakagulat naman yan. Ang daming pictures. At saka ang mahal niyan. Nag-abala ka pa. Ang sweet mo talaga. Thank you for the love ha. Sinabi din sa akin ni Au Au na pabibinyagan niya ang bunso niya. At kukunin akong ninong ng anak niya. Kaya natawa ako. Ang sabi ko ay magiging mabuti akong ninong hanggang sa paglaki ng inaanak ko. Lumipas ang ilang buwan at araw hanggang sa dumalang na siyang mag-text sa akin at ang sabi niya ay andyan daw ang misis niya at baka mahuli kami. Kaya naman na-stress ako ng sobra at dahil na rin sa pagkamiss ko kay Au Au ay madalas akong nasa loob ng kasino. Noon ay naging adik ako sa paglalaro. Nawiwili ako at nalulustay ko ang pera ko at minsan sa bar ay mag-isang nagiinom at parang baliw na rin. Na tumutulo na lamang ang luha ko ng mag-isa. Napapaiyak ako dahil sa sobrang pagkamis ko kay Au Au. At ayaw ko siyang mawala kahit na may asawa na siya ay tanggap ko yon. Kahit na magmukha akong tanga ay wala na akong pakialam. Hanggang sa tumawag siya sa akin. Ang sabi niya ay wag ko munang ipadala sa package ang mga nabili ko dahil luluwas na siya ng Maynila at magkita na lamang kami. Kaya naman na-excite ako doon. Ang dami kong text sa kanya. Gusto ko pa nga siyang sunduin sa terminal. Gusto ko siyang yakapin ng mahigpit. Au Au, sabik na akong makita ka. Pero sa dami ng text ko ay hindi naman niya nire-replyan yon. Maging ang mga tawag ko ay pinapatay din niya. Lalo tuloy ako na stress. Nag-isip ako ng sobra kung bakit ganon ang nangyayari. Okay lang kaya si Au ngayon? Nagdasal pa ako na sana kung ano man ang ginagawa ngayon ni Au Au ay wag sana siyang pabayaan. Baka may problema siya at sana ay makayanan niya papadudot. Sobrang miss ko na si Au Au. Sana'y magparamdam na po siya kahit sa text man lang. Hanggang sa may nakita ko sa Facebook na iba na ang pangalan pero mukha niya ang profile. Tinignan ko yon at hindi ako nagkakamali. Para akong detective kung mag-imbestiga papadudot. Nandito na si Au Au sa Maynila at nakapagpasyal na kung saan. At may kasama siyang lalaki. Alam ko na gay yun dahil halata naman magkasama pa sila sa bahay. Sobrang iyak ko ng oras na yon. Maging pagkain ay hindi ko na rin magawa pa. Minabuti ko na magpunta ako sa Bulacan dahil awang-awa na ako sa sarili ko. Doon ay hindi ko ipinakita na sobrang bigat ng problema ko. Nagchat ako sa asawa ni Au at nagpakilala na kaibigan ako ni Au. At kuya pa nga ang banggit ko kapag sinasabi ko ang pangalan ni Au. Hi po, ninong po pala ako ng bunso nyo ate at kaibigan ko ang asawa mo. Magpapadala ako bukas ng pera, pambili at pandagdag ng grocery para sa inaanak ko. Ah, okay well. Akala ko scam. Well, yung inaanak mo malaki na at mabait. Malapit na mag-1 taon.
Sa totoo lang, Papa Dudut, ay napakabait pala ng Mrs. ni Au at maalaga sa pamilya. Kaya naman nakonsensya ako sa mga nagawa ko. Naging madalas na rin noon ang pag-uusap namin. At nagpapadala din ako ng bags doon na nagustuhan naman niya. Ang mga gamit ng inaanak ko at kung ano-ano pa ay pinapadala ko din. At gusto rin ng Mrs. ni Au na magkita kami. Ang sabi pa niya ay pumasyal ako sa province nila para magkita din kami. At bala ko naman talaga yon hanggang ngayon. Ay palagi pa rin kami nag-uusap at hindi pa alam ng misis niya ang tungkol sa amin ni Au. Sa loob-loob ko ay gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Alam niya ni Lord at kung ano man ang kaya kong maitulong ay gagawin ko yon para din sa inaanak ko. Si Au naman hanggang sa ngayon ay mahal ko pa rin. Pero hindi na katulad ng dati dahil ayaw kong agawan ng atensyon ng asawa at anak niya. Yung mga memories namin na masasaya ay nandito pa rin sa puso at isipan ko. Na habang buhay ko nang ititreasure at sana sa pagkikita namin ni Au Au ay okay na ang lahat. Wala na sana ang tampuhan at yung mga gift ko dati sa kanya na hindi ko pa naipibigay ay nakatago lang naman yon. At sana ay mabigay ko sa pagdating ng tamang araw ng pagkikita namin. At hihintayin ko yon dahil sobrang miss ko na si Au Au. At wala na akong tampo sa kanya. Lagi ko siyang pinagdarasal na sana ay okay lang ang kalagayan niya at masaya sana siya lagi. Au, kung saan ka man naroon at kung may tampo ka sa akin ay sana'y mapatawad mo ko dahil hindi ko yon kakayanin. Okay naman Papa Dudut sa ngayon dahil masaya naman ako at abala sa aking sarili sa trabaho at kahit single ako ay mas napagtutuunan ko ng pansin at malapit ko nang mapatayo ang sarili kong business. Simula nang magkahiwalay kami ni Au Au hanggang sa ngayon ay wala na akong minahal pa. Papa Dudut, marami akong natutunan sa aking karanasan sa pag-ibig. Dapat pala ipag-isipan ng mabuti kung ano man ang magiging desisyon. Kung tama ba ito o mali dahil napakasarap mabuhay na wala tayong naagrabyado at inaapakan na tao dahil love is forgiveness. At yan ang kwento ko. Maraming salamat po sa inyo Papa Dudut. God bless and more power sa inyong programa. Sincerely yours, Well. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa inyong papa. We started airing stories on radio year 2008 and prior to that, sumabak din po tayo sa mga pagbabasa ng mga love stories sa ibang naunang radio station na pinanggalingan ko. In Metro Manila, tayo po ang may longest running radio FM drama, mga kaibigan. Pero dahil na rin po sa makabagong technology tulad ng YouTube and Facebook, nagbukas po ito sa akin ang ideya na hindi lang sa radyo isulit ang pagbibigay ng inspirasyon at advice kundi maging sa social media. Dahil na rin yan sa inyong walang sawang pagpapadala ng mga private messages na humihiling sa akin ng mga extensions. Kaya naman starting today, mapapakinggan nyo na po weekly ang mga original and exclusive stories na babasahin po ng inyong papa. Inedit at pinili ko po mismo ang mga storyang i-feature natin sa social media. At kung mabibigyan ng pagkakataon ay may i-upload din natin to sa ibang platform. Pero bago po tayo magsimula sa pagbabasa, gusto ko po kayong i-invite na manood ng aking mga personal video vlog sa channel na ito. Natutuwa po ako sa mga pagbabasa ng mga comments ninyo. Siguradong maa-amaze po at matatawa kayo sa mga travel and personal vlogs ko. Samantala, sa mga gustong magpadala ng kanilang stories for exclusive playing sa social media, ipadala po ito via email sa papadudodstories@gmail.com. Dear Papa Dudut, itago niyo po ako sa pangalang Ellie. Bunso ako sa 4 na magkakapatid at tubong Bicol. Hindi ko na lang po sasabihin ang eksaktong lugar namin sa Bicol para sa aming privacy at respeto na rin po sa kahilingan
ng aking mga magulang na malayo sila sa kahihiyan. Kahit pa matagal na kaming wala sa Bicol, andun po kasi halos ang lahat ng aming angkan. May 2 dekada na rin kaming naninirahan dito sa Maynila. Bagamat hindi magarbo ang aming naging buhay sa syudad, ay masasabi ko naman pong naging masaya ang aming pamilya. Hindi istrikto si Papa. Palibhasa ay naniniwala siya sa aming mga anak nila na hindi kami gagawa ng mga bagay na ikapapahamak namin. Malalaki na ang mga anak natin, Marieta. Hindi na natin sila kailangang paghigpitan. Isa pa dumaan tayo sa pagkabata. Alam mo naman ang mga kabataan ngayon. Kapag lalo mong pinaghihigpitan, mas lalong lumalaban at nagre-rebelde sa mga magulang. Madalas na paalala ni Papa kay Mama sa tuwing nagsisimulang maglitanya si Mama tungkol sa pag-uwi ko ng 10 oras ng gabi. Kung maibabalik ko lang ang panahon, sana pala ay nakinig na lamang ako sa litanya ni Mama. Na umuwi ako araw-araw ng maaga at umiwas sa mga maling barkada. Kung pwede lang sana ako mag-time travel. Marami kasi akong nagawa sa nakaraan na labis kong pinagsisisihan. Anyway, balik po tayo sa past. Ang mga kapatid ko ay may kanya-kanya na ring mga asawa at anak. Magto 24 na ako pero hanggang ngayon ay wala pa rin akong nagiging boyfriend. Pagkatapos ko kasing makipaghiwalay sa 3 kong naging boyfriend noong college, ay parang tinamad muna akong makipagrelasyon. Isa pa ay napapagod na rin akong ilihim kay Mama ang pag-BBF ko. Nakakatakot kasi si Mama. Baka masampal pa ako. Yun kasi ang lagi niyang panakot sa akin. Ang makakatikim ako sa kanya ng malutong na sampal kapag nagkamali akong magpabuntis sa kung sinong lalaki na walang matinong buhay. Unahin ko daw muna ang pag-aaral ko. Ibang-iba sila ni Papa kung gaano kaluwag sa amin si Papa ay siya namang higpit sa amin ni Mama. Buti na lang at nakatapos ako ng pag-aaral nang walang naging problema kay Mama na labis ko talagang pinagpapasalamat sa itaas. Sa totoo niyan, wala naman akong sineryoso sa lahat ng mga naging ex ko sa high school at college, Papa Dudut. May hinahanap kasi ako sa isang lalaki na hindi ko naman nakita sa mga naging karelasyon ko noon. Sabihin na nating picky o choosy ako at ayaw kong mapunta sa lalaking pwede na. Mas gusto ko yung lalaking pwede ko ding ipagmalaki sa lahat. Hindi naman po sa pagbubuhat ng sariling bangko, Papa Dudut, pero marami kasi ang nagsasabi sa akin na maganda daw ako. Kahawigan ko raw po si Angel Locsin, lalo na noong gumana pa siyang Darna sa GMA. Kasing sexy ko daw po kasi si Angel Locsin, sabi ng mga close friends ko sa opisina. Idagdag mo pa ang mapang-akit na mata kong tumitig. Isang araw ay lumapit sa akin ang isang office mate ko, si Rhea. May ipapakilala daw siya sa akin mamayang uwian. Oh, game ka na mamaya ha? Mabait si Jude. Yun nga lang, mahiyain pagdating sa'yo. Nagtataka nga ako sa kanya kasi hindi naman yun mahiyain dati. Pero parang sa'yo lang umurong yung dila niya at nawala yung self-esteem niya. Sigurado ka bang mapagkakatiwalaan yung Jude na yan? Oo naman, bes. Pinsang ko yun malinis ang record nun. Pagbibida pa ni Rhea sa pinsan niya na matagal na raw akong gustong makilala. Matangkad, makisig at maalaanghel ang kanyang mukha, Papa Dudut. At aaminin ko sa inyo, malakas ang dating niya sa akin. Maala Ruru Madrid ang datingan niya. Parang man of my dream siya sa kagwapuhan niya. Manager pala siya ng isa sa mga suppliers ng materyales sa aming kumpanya. At dahil trabaho ko ang makipag-coordinate sa mga suppliers ng aming company,
agad siyang nagkaroon ng dahilan para makuha ang CP number ko. Isang gabi ay nakatanggap ako ng text mula sa kanya. "Hi, good evening Miss Ellie," ang sabi niya sa text. Agad ko naman itong nireplyan ng good evening din po, may I help you? With matching smiley pa para hindi naman awkward sa kanya. Pero laking gulat ko sa naging sagot niya sa akin. Tinatanong niya ako kung may boyfriend na raw ba ako. Siyempre dahil tipo ko siyang lalaki, ay wala na rin akong paligoy-ligoy sa pagsasabi na wala. Matagal na akong single. Pagkatapos ng pangyayaring yon, ay napadalas na ang pag-uusap namin ni Jude. Madalas na rin ang paglo-load ko ng Anli noon para lang makapag-reply sa mga text niya. Lumampas na rin ako sa budget load ko monthly. Dahil hindi na rin ako nakontento sa text, tumatawag na rin ako sa kanya. Napadalas na rin ang pagdalaw niya sa office namin. At palagi pa niya akong inaabangan sa uwian para ihatid lang sa tinutuluyan ko. Nag-rent na rin kasi ako ng apartment malapit sa opisina at weekly na lamang akong umuwi sa bahay namin. Hindi nga nagkamali si Rhea sa pagbibida sa pinsan niyang si Jude. Gwapo, mabait, maginoo at maalalahanin siya, Papa Dudut. Dahilan para mabilis na mahulog ang loob ko sa kanya. Wala pang isang buwan nang naging kami na, Papa Dudut. Talaga? Sinasagot mo na ako? Nakangiting reply ni Jude sa akin. Oo naman. Bakit? Ayaw mo ba? Sige, wag na lang. Noon naman ay natatawa ang sabi ko sa kanya. Ikaw naman inaasar mo pa ako. Siyempre gusto ko maging tayo. Thank you Ellie ha. I love you. Mahal na mahal kita. Hindi ka magsisisi. Mas lalo ko sa iyong ipaparamdam na mahal kita. Excited at pasigaw na sabi ni Jude sa akin. Bakit ko nga ba patatagalin pa ang panliligaw niya sa akin, Papa Dudut? Kung sigurado naman ako sa nararamdaman ko para sa kanya. Ibang-iba siya sa mga dati kong naging jowa, Papa Dudut. Siya yung masasabi kong boyfriend material at maraming babae ang naiinggit sa akin sa tuwing nakalingkis ako kay Jude every time na namamasyal kami sa mall. Kitang-kita ko yon sa mga mata nila habang nakatitig sa aming dalawa ni Jude. Sorry na lang girls, taken na siya. Mga salitang tumatakbo sa isipan ko habang nakatingin din sa mga babaeng napapatingin sa amin ni Jude. Alam kong inggit na inggit sila sa akin. Ramdam na ramdam ko, Papa Dudut, na mahal naman ako ni Jude. Ibang klase kasi ang pag-aalaga na ginagawa niya sa akin. Pakiramdam ko ay para akong prinsesa kung ituring niya ako. Isang linggo bago magpasko ay niyaya ako ni Jude na lumabas kasama ang kanyang mga katrabaho. Nagpunta kami sa isang bar at doon ay nadat na namin sila ni Jude kasama ang kanilang mga jowa. Lumalim na ang gabi at napasarap na ang aming inuman hanggang sa inaya ko nang umuwi si Jude. Uwi na tayo, Han. Nahihilo na kasi ako ang sabi ko sa kanya habang nakahawak ako sa ulo ko. Pagkatapos noon ay iniwan na namin ang mga katrabaho ni Jude at nauna na kaming umalis sa bar. Sa apartment ko na lang muna tayo tumambay, Ellie. Mas malapit yun kaysa sa bahay ninyo. Isa pa, ayaw na kitang ipahatid pa sa taxi. Masyado nang malalim ang gabi, ang sabi ni Jude. Pumayag ako na sa apartment na lamang ni Jude ako makitulog. Masyado na rin kasing gabi at nahihilo na ako ng mga oras na yon. Dumating kami sa apartment at doon ay nakaramdam ako ng kakaibang init sa katawan. Dala marahil ng alak. Pinagbihis naman ako ni Jude dahil masyadong araw mainit ang suot-suot ko. Ang init pa rin talaga, Han. Iba ang effect sa akin ng alak, Jude. Parang namumula na yung buong katawan ko, ang sabi ko sa kanya. O sige, mag-shower ka muna para mahimasmasan ka. Teka ha, ikukuha lang kita ng towel sa loob.
Sagot naman ni Jude sa akin. Sige Han, iabot mo na lang sa akin yung towel sa loob ng shower room. Pahabol na sabi ko sa kanya habang papunta na ako sa loob ng shower room. Oh Han, bakit pumasok ka na sa loob ng shower room at bakit? Gulat at nagtataka ang sabi ko kay Jude, Papa Dudut. Naputol na rin ang sasabihin ko sa kanya nang makita ko itong nasa harapan ko na wala na itong saplot. Pero imbis na sumagot si Jude ay niyakap niya ako ng mahigpit, Papa Dudut. Sinamahan na rin niya akong maligo sa shower room at doon ay may nangyari sa aming dalawa. Kakaibang experience yon at kakaibang saya ang aming pinadama sa bawat isa. Damang-dama ko ang init ng pagmamahal niya sa akin, Papa Dudut. Hindi ko expected na sa ganoong paraan pa pala may mangyayari sa aming dalawa. Bigla na lang akong nanghina at naniga sa mga oras na yon. Kaya naman hindi ko na rin napigilan si Jude at hinayaan ko lang siyang maangkin ang aking pagkababae. Nilunod namin ang aming mga sarili sa ligaya sa buong magdamag. Kinabukasan ay parabang walang nangyari sa amin. Sa totoo niyan ay nahihiya akong pag-usapan kung paanong hinayaan ko na lamang siyang angkinin ang pagkababae ko ng gabing yon. Pagkatapos kong mag-almusal sa apartment niya ay hinatid na niya ako sa bahay namin. Pinabaunan ko na lamang siya ng goodbye kiss matapos niya akong maihatid sa bahay. Kung may nagbago man sa relasyon namin matapos na may mangyari sa amin, Papa Dudut, ay yung mas lalo siyang naging sweet sa akin. At dahil dito ay mas lalo kong napatunayan, Papa Dudut, na deserving siya sa pagmamahal ko. Ibang-iba siya sa mga lalaking nakilala ko at nababalitaan ko. Nanatili ang respeto niya sa akin. Kahit pa may nangyari sa aming dalawa, pakiramdam ko pa nga minsan mas lalo pa yatang naging caring si Jude sa akin at dahil nga dito ay mas lalo akong naniwala sa kanya na siya na nga ang lalaking pinagkaloob ni God sa akin. Hindi lang isa, Papa Dudut, kundi maraming beses na may nangyari sa aming dalawa. Madalas kapag walang tao sa bahay o sa apartment nila, namin ginagawa yon. Naglalaan din ng budget si Jude para makapasok kami sa iba't ibang hotel sa Manila. Hanggang sa isang araw, nangyari ang isang bagay na hindi pa ako handa at hindi ko inaasahan. 2 buwan ang nakakalipas pero hindi pa rin ako dinadatnan. Sinubukan ko muna ang pregnancy test at positive kaagad ang lumabas na resulta. Hindi ito maaari. Hindi pa ako handa. Ang sabi ko sa sarili ko. Hindi pwedeng magbuntis ako. Nanginginig na sabi ko sa sarili ko habang nakaharap pa ako sa salamin ng CR namin. Hindi ako maaaring magbuntis na si Jude ang ama, Papa Dudut, dahil pinagtapat na sa akin ang lahat ni Jude. May mas nauna raw siyang kinakasama at may anak na siya sa probinsya. Pero sa kabila ng lahat ng katotohanang bumulaga sa harapan ko ay pinili ko pa ring magbulag-bulagan, Papa Dudut. Hinayaan ko pa ring may mangyari sa amin ang paulit-ulit. Dahilan nga para mabuntis ako. Nag-iingat naman ako. Ang sabi ko pa sa sarili ko, umiinom kasi ako ng contraceptive. Ng mga panahon na naging active na ako sa kanya. Pero hindi pala sasapat yon, lalo na kung super active kami. Nagpa-check up ako sa doktor para makasigurado, Papa Dudut. At doon ko nga nakumpirma na buntis ako. Agad kong sinabi kay Jude ang balitang nagdadalang tao ako pero hindi ko inaasahan ang naging reaksyon niya, Papa Dudut. Tulad ng sinabi ko sa iyo noon, may kinakasama na ako sa probinsya, Ellie. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya na nakabuntis ako sa Manila dahil siguradong papatayin tayo ng mga kamag-anak ni Sheila. Gusto kong ipalaglag mo yung batang yan. Tutal, dugo pa lang naman yan. Pasinghal na sabi ni Jude sa akin.
Ayaw niyang panagutan ang anak naming dalawa dahil hindi pa raw siya handang maging ama at nababahala siya para sa safety naming dalawa. Hindi daw niya alam kung paano ito ipagtatapat at sasabihin sa kinakasama niya sa probinsya. Para lang siyang timang papadudot, hindi ba? Hindi man lang niya kasi naisip lahat ng mga consequences na ito noong gumagawa pa lang kami ng bata. Isa pa, huli na niya bago ipinagtapat sa akin na may kinakasama na siyang iba. Kung kailan humaling na ako sa kanya. Mukhang planado talaga niya ang lahat ng ito. Nasabihin lang sa akin ang katotohanan kapag nabaliw na ako sa kanya. Wala na akong nagawa pa, Papadudod, kundi ang iyakan na lamang ang mapait na sinapit ng buhay ko sa piling ni Jude. Para akong binuhusan ng malamig na tubig noon, Papadudot. Ang inaakala kong tamang lalaki para sa akin ay siya palang sisira ng pangarap ko na magkaroon ng masayang pamilya. Sinubukan kong kausapin muli si Jude pero desidido na raw siyang hiwalayan ako. Susustentuhan na lamang daw niya ang bata sa kondisyon na mananahimik ako kung ayaw ko itong ipalaglag. Wala kang kwentang tao, Jude. Pinaasa mo lang ako na mahal mo ko. Galit na galit ako sa kanya, Papadudot, pero wala na akong ibang nagawa kundi ang iiyak na lamang ito at ipagtapat ko na lamang sa aking mga magulang. Wala na rin akong ibang naging balita pa kay Jude matapos ang kumpronta namin yon. Fast forward. Naisilang ko na nga ang anak namin ni Jude. Tinawagan ko siya para ibalita ito pero hindi ko na siya mahagilap. Ang sabi ng mga katrabaho niya, inilipat na raw si Jude sa Bataan para mamahala sa isang branch ng kumpanya nila doon. Napaiyak na lamang ako sa mga nangyayari sa akin. Hanggang sa wala ng luhang tumulo mula sa aking mga mata. Inaalala ko na lamang na may pamilya pa ako na handang sumuporta sa akin. Lumipas ang 1 taon at nagpatuloy ako sa pagtatrabaho para sa anak ko. Habang sina mama at papa naman ay nag-aalaga kay Faith. Hindi naging madali noong una na ipagtapat ko sa kanila ang sinapit ko. Pero wala na rin silang nagawa kundi ang tanggapin ang katotohanan ito na eto nga ang sinapit ko ang maging isang disgrasyada. Tinutulungan din ako ng mga kapatid ko sa mga gastusin para sa anak ko. Hanggang isang araw ay nabalitaan ko na nandito na ulit si Jude sa Maynila. Pinuntahan ko siya para sabihin na wala siyang kwentang tao. Na kahit na anong mangyari ay hindi ko siya ipapakilala sa aming anak dahil ginusto niya na ipalaglag ito habang nasa aking sinapupunan. Maniwala ka sa akin, Ellie. Nagbago na ako. Nagawa ko lang yun dati dahil natatakot ako sa mga sasabihin ng kamag-anak ng kinakasama ko. Dahil may anak na kami. Isa pa, hindi sarili ko lang ang iniisip ko noon kundi ikaw. Natatakot ako na gawang ka nila ng masama, Ellie, at madamay ka. Hindi pa siya nakontento, Papadudot. Lumuhod pa siya sa harapan ko. Umiyak at humingi ng tawad sa ginawa niyang pag-abandona sa aming mag-ina. Nangako din siya na susuportahan niya ang pangangailangan ng anak namin at babawi siya sa akin at sa aming anak. At tulad ng isang mamon, Papadudot, ay lumambot ang puso ko. Napatawad ko naman kaagad si Jude dahil mukha naman siyang sincero sa mga sinasabi niya. Naging magaan at masaya ako sa mga oras na kapiling ko si Jude. Pakiramdam ko ay para akong pilay na nabigyan ng saklay. Bagamat hindi niya pwedeng makita ang aming anak dahil paniguradong magagalit sina mama at papa kapag nalaman nilang nakikipagkita ulit ako sa kanya, ay mahal ko pa rin talaga si Jude, Papadudot. Halos araw-araw kaming magkasama at sa mga pagkikitang yon ay palihim na may nangyayari sa amin. Paulit-ulit. Araw-araw sa iba't ibang hotel na pwede naming marating. Aaminin ko sa inyo, Papadudot, na namiss ko si Jude at mahal na mahal ko pa rin siya sa kabila ng lahat ng mga nagawa niya sa akin. Kalimutan mo na yung lumang Jude, Ellie. Totoong nagbago na ako. Hayaan mong patunayan ko sa iyong mahal kita.
Kayo ng anak ko. Hahalikan na kita, Ellie. Namiss mo ba ako? Seryosong sabi ni Jude na punong-puno ng pagmamahal sa akin, Papa Dudut. Makalipas ang ilang buwan ay naramdaman kong nagdadalang tao na naman ako. Hindi na bago sa akin yon, kaya sigurado ako sa nararamdaman ko sa katawan ko. Takot na takot ako at naguguluhan dahil hindi ko alam ang sasabihin ko kina mama at papa. Tinext ko si Jude at sinabi kong buntis ako at buong magdamag ko siyang tinatawagan at tinetext, pero lumipas ang 2 araw, ni Haniho ay wala akong nakuhang sagot mula sa kanya. Hindi ko pa rin siya mahagilap. Sumagi na sa isipan ko na mukhang naulit na naman ang nangyari sa amin noon. Naisahan na naman ako ni Jude. Hanggang sa narinig ko na lang mula sa mga katrabaho niya na nag-resign na ito sa trabaho niya at wala din silang balita dito. Ipinagtapat ko sa aking mga magulang na nabuntis na naman ako. At si Jude pa rin ang ama nito. Dahil dito, Papa Dudut, ay nangyari na ang inaasahan ko. Nagalit si Papa. Nasampal niya ako. Wala kang kwentang babae ka? Hindi ka ba nahihiya sa amin ng mama mo? Wala kang narinig na sumbat sa amin nung una kang nagkamali sa lalaking yan. Pero ngayon, Ellie, malaki ding sampal sa mukha namin ang ginawa mo sa amin ng mama mo. Noon naman ay umiiyak na sabi ni Papa. Masakit para sa akin na marinig ang lahat ng ito mula kay Papa. Mas inaasahan ko kasi na si Mama ang manunumbat sa akin dahil sa hindi naman ugali ni Papa ang pagalitan kaming magkakapatid. Pero ngayon ay ibang usapan na. Mukhang napuno na sa akin si Papa. Hindi lang kasi sumbat kundi nasampal pa niya ako. Mabilis na kumalat ang balitang buntis na naman ako sa pangalawang pagkakataon, Papa Dudut. Nalaman ito kaagad ng mga kapatid ko at gano'n na lamang ang kanilang pagkadismaya sa mga nangyari. Kitang-kita ko sa kanilang mga mata kung paano nila ako husgahan dahil sa nagawa kong katangahan. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa buhay ko. Gusto ko nang magpakamatay noon, Papa Dudut, pero sa tuwing inaalala ko si Faith, ang panganay ko, kung sino na lang ang mag-aalaga sa kanya kapag sumuko na ako, doon ay nabubuhayan ako. Pinalayas ako nila Mama at Papa sa sobrang galit nila sa akin. Hindi nila pinasama ang anak ko. Nagawa ko raw ito ng mag-isa kaya't dapat kong panindigan ng nag-iisa. Wala akong ibang tinakbuhan kundi ang panganay kong kapatid upang humingi ng tulong. Mabuti na lamang at nauunawaan ako ni ate at pinayuhan sa nagawa kong pagkakamali. Ellie, hindi ka pa ba nadala sa una mong pagkakamali? Huwag mong ikatwiran sa akin na mahal mo siya kaya ka bumuka ka. Hindi katwiran na mahal mo siya pero hindi mo gagamitin ang utak mo. Alam mo naman na hindi pa tayong lahat nakaka-recover sa unang pagkakamali mo sa parehong lalaki, Ellie. Sana, nag-ingat ka na. Sana, hindi ka basta-basta nagtiwala. Seryosong sabi sa akin ni ate. Ate, patawarin mo ako. Sa maniwala at sa hindi, nagmahal lang ako at nabiktima ng maling lalaki sa buhay ko. Hindi naman siguro masamang magmahal, ate, hindi ba? Alam mo yan, minahal mo din si kuya. Sagot ko naman sa kanya. Oo, nagmahal ako sa kuya mo, Ellie. Pero siya ang tamang lalaki para sa akin. At hindi ko pinahamak ang sarili ko sa pagmamahal sa maling tao. Mauunawaan ko kung isang beses kang nadapa at bumangon ka ulit pero anong ginawa mo? Nadapa ka ng isang beses, nginudgod mo pa sa pangalawang pagkakataon ng sarili mo sa koral. Dahil nagpauto ka na naman sa parehong maling lalaki. Masyado kang naging bulag at naging makasarili sa pagpapakalunod mo sa lalaking yan. Litanya pa sa akin ni Ate Kate, bagay na kinatahimik ko. Tumagos sa puso ko, Papa Dudut, ang mga pangaral na ibinigay sa akin ni Ate Kate. Tama siya.
Hindi ako dapat naging makasarili sa pagtitiwala ko at pagbibigay kong muli ng sarili ko kay Jude. Naging maingat na dapat ako dahil hindi lang sarili kong kaligayahan ang dapat na iniisip ko, kundi pati na rin ang damdamin ng ibang tao na nagmamalasakit at nagmamahal sa akin, tulad ng anak ko at ng pamilya ko. Pero ano nga bang magagawa ko, Papa Dudut? Kundi ang maghintay sa himala ng langit na sana'y pabalikin niya sa akin si Jude na puno ng pagsisisi sa mga nagawa niya. Yung magbago sana si Jude at mag-mature na siya para ma-realize niya na ako yung babaeng sineseryoso. Pero hindi nangyari ang hinihingi kong himala, Papa Dudut. Makalipas ang ilang buwan ay isinilang ko na naman ang bunso kong anak na lalaki. Aaminin ko, Papa Dudut, mas nahirapan ako sa pangalawang pagbubuntis ko. Palibhasa ay wala kasi akong naging katuwang kundi ang Ate Kate ko lamang. Dito ko mas lalong na-realize ang kahalagahan ng pamilya na handang umagapay sa akin noon sa panahong kailangan ko ng suporta, pag-intindi at pagmamahal nila. Pero anong sinukli ko sa kanila? Mas inuna ko munang mabuhay sa pantasya na seseryosohin ako ni Jude. Isang araw ay sinubukan kong lumapit kina Mama at Papa. Nagbabaka sakaling napatawad na nila ako. Napaiyak na lamang ako sa tuwa nang salubungin nila ako kasama ang anak kong si Faith. Tuwang-tuwa silang makita nila ako at ang bunso kong lalaki. Kahit na anong mangyari, walang ibang tutulong at masiintindi sa iyo, anak, kundi kaming mga magulang mo. Patawarin mo kami ng mama mo kung naging matigas kami at natiis ka namin itong nakaraan. Pero hindi ibig sabihin noon, anak, ay hindi ka namin mahal. Gusto lang namin na magtanda ka na. Naluluhang sabi sa akin noon ni Papa. Noon naman ay hindi ko na nakayanang bumalong nang nagmamadali ang mga luha ko sa aking mga mata. Wala akong ibang nasabi at nagawa kundi ang yakapin sila ni na Mama at humingi ng sorry sa kanila. Ma? Pa, sorry po. Umiiyak na sabi ko. Napatawad ako ng pamilya ko, Papa Dudut, sa kabila ng lahat ng mga kasalanan at pagsuway ko sa kanila. Mas naniwala tuloy ako sa kasabihang walang magulang ang kayang tiisin ang mga anak nila. Ayon pa kay Mama at Papa ay hindi daw nila ako matitiis maging ang mga apo nila. Pero sana naman daw ay natauhan ako sa nangyari sa buhay ko at matutunang panindigan ang desisyong pinili ko dahil kahit kailan ay hindi ko na maibabalik ang panahong lumipas. Ito na ang simula ng bagong buhay ko, Papa Dudut. Nangako ako sa aking sarili na magpapakatatag, alang-alang sa aking mga anak. Kahit na iniwan na sila ng kanilang ama, ipaparamdam ko ang buong pagmamahal ko sa kanila at susubukang punan ang pagkukulang ni Jude bilang isang ama. Hindi ko na kailangan pang habulin si Jude, Papa Dudut. Ang mahalaga ay napatawad ako ng mahal ko sa buhay at nananatili pa rin silang nakaagapay sa akin sa kabila ng mga nangyari at mga pagkakamaling nagawa ko. Ang huling balita ko kay Jude ay nakademanda daw po ito matapos silang mahuli ng asawa ng bago nitong babae. Bukod sa nakademanda na, ay halos manghiram na raw po ito ng mukha sa aso matapos ipabugbog ng asawa ng babaeng kinalantari at nabuntis pa niya. Mukhang nagbibilang ng maraming panganay si Jude sa iba't ibang babae. Ang tanging hiling ko lang sa kanya ay mag-mature na sana siya. Hindi na siya bumabata at mas pinapaliit niya ang mundo niya. Sa ngayon po ay mas pagtutuunan ko na lamang ng pansin ng aking mga anak. Papalakihin sila ng maayos nang sa ganon ay maging mabuting tao sila pagdating ng panahon. Dahil ang mga anak ay regalo sa akin ng may kapal at hindi dapat isiping bunga lamang sila ng pagkakamali at katangahan. Para sa akin, sila ang pinakamagandang regalong natanggap ko sa buong buhay ko. Hindi na po ko sa inyo magtatago ng bagong detalye ng buhay ko. Meron pong bagong lalaki na umaaligid sa akin. Si Boyet, isang engineer. Gwapo, mabait at binata po si Boyet.
Madalas din po ang pagkikita namin after ng work para lubos ko siyang makilala. Sana po sa pagkakataong ito ay si Boyet na po ang lalaking nararapat para sa akin. Aaminin ko na unti-unti na po akong nade-develop sa kanya. Ayaw ko lang pong magmadali muna. Gusto ko this time ay makilala ko muna siya ng lubos bago ako tuluyang mahulog sa kanya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at sana po ay nagustuhan ninyo ang aking storya. Sa mga nakikinig po, isa po akong babaeng nagmahal, nasaktan, nagmahal muli, sinaktan muli pero proud na bumabangon hindi lang para sa sarili ko kundi para sa mga taong minamahal ko. Ang inyong tagahanga, Ellie of Manila. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Parte na nga ng buhay ng isang tao ang magkamali. Nakakagawa tayo ng mga bagay na maaari nating pagsisihan sa bandang huli. Minsan nga ay hinihiling pa natin na sana ay mabalikan natin ang mga panahong pwede nating maitama ang mga pagkakamali nating nagawa. Huwag lang nating kakalimutan na hindi laging madali ang buhay. Ito ay isang mahabang proseso at haharap tayo sa mga pagsubok at marami sa mga ito ang magdudulot sa atin ng sobrang sakit. Pero sa mga naranasan nating ito ay meron naman tayong natututunan. Mabuti man ang epekto o masama, ito naman ang nagpapatibay sa atin bilang isang tao. Ika nga nila, experience is the best teacher but dealing with your weakness is a virtue.